roadmap para maging thriving freelancer ka. Kasi simple at actionable, hindi magulo at hindi na siya trial and error. Bakit importante ang pillar number 1? Kapag love mo ang clients mo, mas smooth ang projects, mas masaya ka sa work. Tama? Bakit importante ang pillar number 2? Kapag kontrolado mo ang oras mo, less stress at mas balance ang life mo. Freelancing dapat nagbibigay ng freedom, hindi stress. Bakit importante ang pillar number 3? Kapag solid ang personal brand mo, automatic na ang dating ng clients. Magiging asset mo ang reputation mo. Nung nagsisimula akong mag-freelancing, grabe, sobrang lost ako. Walang kliyente, walang plano, at sobrang kalat ng sistema ko. Chaos talaga. Pero nagbago lahat nung natutunan ko yung simpleng framework na naging foundation ng unti-unting success ng freelancing journey ko. Alam mo ba, hindi kailangang pakahirap para magtagumpay sa freelancing. Ang kailangan mo lang ay matutunan kung paano magtrabaho ng mas smart kaysa sa sobrang hard. Sabi nga, freelancing success isn't about working harder. It's about working smarter. At dito pumapasok yung tinatawag na 3 pillars of freelancing success. Ito yung roadmap para maging thriving freelancer ka, hindi lang basta freelancer. And here's the breakdown. Pillar number 1, get clients you love. Ang unang pillar ay tungkol sa paghahanap ng tamang kliyente, yung swak sa values mo at kayang bayaran ang worth mo. Pillar number 2, own your time. Ang pangalawang pillar ay tungkol sa pag-master ng time management. Alam kong madali kang ma-overwhelm sa freelancing. Pero may mga tools like time blocking na pwedeng makatulong para maging kontrolado mo ang oras mo. And then pillar number 3, build your brand. Ang ikatlong pillar ay tungkol sa pagbuo ng personal brand na talagang stand out. Ang strong brand mo hindi lang makaka-attract ng clients pero makaka-build ng trust at long-term opportunities. Okay, quick kwento lang, no? Nung nagsisimula pa lang ako, kung ano-anong project ang tinatanggap ko, kahit low-paying, basta may trabaho. Late natutulog, laging ngarag, at sobrang stress. Pero nung in-apply ko yung framework na to, nagbago lahat. Pinili ko na lang mag-focus sa clients na align sa values at skill ko. Hindi ko na tinatanggap lahat ng projects, lalo na kung hindi ako excited gawin. Nag-time blocking ako. Umaga, focus sa client work, hapon, admin tasks, and then sa gabi, learning and growth. Malaking tulong para hindi ako ma-burn out. Tapos, nag-invest ako sa personal brand ko. Nag-build ako ng portfolio online at nag-share ng mga konting expertise ko sa iba-ibang platform. Over time, clients na yung lumalapit sa akin. So, bakit effective ang framework na ito? Kasi simple at actionable, hindi magulo at hindi na siya trial and error. Bakit importante ang pillar number 1? Kapag love mo ang clients mo, mas smooth ang projects, mas masaya ka sa work. Tama? Bakit importante ang pillar number 2? Kapag kontrolado mo ang oras mo, less stress at mas balance ang life mo. Freelancing dapat nagbibigay ng freedom, hindi stress. Bakit importante ang pillar number 3? Kapag solid ang personal brand mo, automatic na ang dating ng clients. Magiging asset mo ang reputation mo. Now, alam mo na ang 3 pillars of freelancing success. Oras na para i-apply mo ito sa freelancing journey mo. By the way, magiging series ito at pag-uusapan natin yung bawat pillar ng mas detalyado at bibigyan kita ng actionable tips para maging thriving freelancer ka. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, i-like mo na at mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang next videos. At kung may freelancing challenges ka, share mo na sa comments at pagtulungan nating solusyonan niya. Simulan na natin ang freelancing success story mo, one pillar at a time. All those things I shouldn't do, but you did.